Okay guys, good morning. Ito na naman tayo sa isa nating tutorial. Ituturo ko sa inyo ngayon yung core leaders. Ano nga ba ibig sabihin nun? Pero bago muna tayo pumunta sa topic na yun, minsan siguro nakita nyo na to sa isang seminar natin, yung power of duplication. Yung madalas natin sinasabi is sa January, magpapakilala ka ng dalawa mong kaibigan. Yung kaibigan mong dalawa, tuturuan natin kumuha ng 4. Yung 4, tuturuan natin kumuha ng 8, hanggang sa maging 16, and then 32. So, kung tutuusin, mukhang napakasimple. Pero, kung titingnan mo ito, talagang ito ay close to imposibleng gawin. Bakit kamo? Kasi, ang akala lang ng iba, mag-i-invite ka lang. Pero actually, yun nga power of duplication. Ibig sabihin, meron sa sa atin na dapat merong ma-duplicate. Ano yun? Yung kaalaman ng isang tao. Hindi ko naman sinasabi kailangan ma-duplicate mo ako. Pero at least yung basic na kaalaman, yung kalakaran, yun ang ma-duplicate mo. Kasi bawat individual, iba-iba po tayo. Kaya ito, imposible yan kung walang ma-duplicate. Kaya ituturo ko sa inyo yung isang pamamaraan para magkaroon tayo ng mas madaling duplication at ma-focus mo yung oras mo sa tamang pamamaraan at hindi ito masayang. Okay, core leaders. Ano nga ba ibig sabihin ng core leaders? So, ibig sabihin, may leaders, kailangan mo mag-lead. Hindi mo na kailangan ini-initiate, di ba? So, dito, from you, magre-recruit ka ng mga kasamahan mo. Di ba? Yung left and right. Pwedeng, minsan kasi, hindi naman tayo pare-parehas ng pag-iisip dito. Minsan kasi may mga sumasali na gusto lang ng product, kasi yung sa discount, meron yung sa scholarship, hindi po ba? Kaya, minsan, hindi mo rin sila matawag na leaders. Yung masasabi mong core leaders mo, yung gusto rin nila, yung hinahanap mo, yung goal mo sa buhay, yung kagaya sa akin, yung wealth and time freedom. Kasi gusto ko rin ng oras sa sarili ko. Minsan, hahanap ka ng mga kasamahan mo na yun din ang hinahanap. Para pagka kasama mo sila, madali kayong umusad ng grupo mo. So, it's either depende naman yan sa posisyon pwedeng hindi mo siya makita ngayon, someday, diba? So, tatawagin mo siyang core leader. Siya yung madalas mong kausap. Hindi po. Yan. So, basically, dahil dalawa lang yung kausap mo, dahil yun nga kanina, sa explanation ko ng power of duplication, dalawa sa January. Paano kung yung sa susunod na buwan, diba? Kailangan 4. Mas healthy kasi kung kukuha ka ng tig 4. Yan. Left and right. So, ito, dito ka nag-upload ng informasyon. Sila, sa'yo nagda-download ng informasyon. Sila lang yung lagi mong kausap. Sila lang yung lagi mong tinitrain. Kasi, pagka lahat ng mga bago pang sasali, in the future, lahat sila, halimbawa, anong oras ng bukas ng opisina, di ba, libo na yung mga downline mo. Lahat ba naman yun, sasagutin mo, tatanungin. Baka sa 24 hours, hindi ka na, kumbaga kulang na sa'yo. So, kailangan mo mag-train ng mga tao para sila yung sasagot sa mga katanungan ng mga tao pa sa baba. Para yung kaninang power of duplication mangyari. Kasi, ibig sabihin, may naduduplicate. Halimbawa, Leo, dito, di ba, may mga sasali pa. Kasi karamihan kasi sa ibang grupo, sabihin natin marami silang kilala at malalakas silang magpasali. Pero minsan kasi, dahil wala silang training, hindi nila natuturuan ng maayos yung mga tao nila. Kaya minsan, doon lumalabas yung problema. Dito, pagka ganyan na karaming tao mo, o yung sa tingin mo, nakuha mo na yung mga alas mo. Kasi para sa baraha nga, di ba? May 2, may 3, may 4, may Gs, may Jack, may Queen, may King. Pero 4 lang talaga yung alas eh. Hindi mo masasabi talagang lahat gagawin. Kaya yan yung ibig kong sabihin. Hahanapin mo yung mga alas mo. Para sila, hahanap din sila ng mga alas nila. Or halimbawa, meron ka pa talagang kilala, bigay mo na lang sa kanila. Diba? Para sila, meron silang i-training. Diba? Yung mga dalawa pa dyan, o pwede rin sila mag-build ng kanilang mga 4 sa left and right. Diba? So, ibig sabihin, mas nalilesen yung time mo sa pagtitraining sa kanila. And then, yung law of, kumbaga yung power of duplication, mangyayari sa grupo mo. And then, makikita mo na lang
maganda yung atmosphere ng grupo mo, lahat sila magkakakonekta, and then mas lalaki yung income mo. Kaya parang sa basketball, di ba, madalas kong sinasample sa inyo yung Chicago Bulls. Even though na 5 lang yung nagpe-play sa basketball court, meron sila mga magagaling na pamalit. Hindi po ba? So, ibig sabihin, magaganda yung bench nila. Sila Harper, sila Kukoc, di ba? So, ibig sabihin, ganun din po ito. Kaya ka magti-train, di ba? Alam mo kasi yung mga sitwasyon nila. Bawat kasi miyembro, even though na meron kang pang-motivate, iba-iba kasi yung pang-motivate kasi iba-iba yung sitwasyon nila. Kaya ibig sabihin, kung lahat ng mga tao na yan, sa dami, libo yung kinakausap mo, nahihirapan ka. Kaya mas maganda talaga mag-train ka ng mga tao, limitahan mo lang na sila lang talaga yung kakausapin mo, sa kanila ka lang gagawa ng plano. Hindi mo naman kailangan kunin lahat nyo, kumbaga recruiting lahat ng mga tao dito, even though na pabor para sa'yo, pero hanggat maaari, siguro, pigilan mo rin yung sarili mo. Mas maganda yung ganito, mas ma-manage mo siya, and then makita nila yung, magkaroon kayo ng banding, and then makita nila na nag-grow talaga yung grupo mo. And then you will get, siguro, yung commission na target mo someday. Power.